Sa video na ito, ihahandog ko sa inyo ang isang nakakakilabot na kwento ng lumang bahay sa probinsya kung saan tuwing undas ay may mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang pamangkin kong si Eman ay may kakaibang kaibigan na hindi nakikita ng iba at ang kanyang mga panaginip ay tila may koneksyon sa mga misteryosong presensya sa bahay. Sa bawat gabi ng undas, may aninong nagmamasid sa tabi ng kanyang kama at kahit anong dasal o ritual ang gawin, hindi ito mapatahimik. Abangan ang buong kwento kung paano naging bahagi ng buhay namin ang kaluluwang ito at kung paano niya pinrotektahan si Eman mula sa isang nakakatakot na trahedya. Magandang araw sa lahat. Ako po si Tita Marisa. May ibabahagi lang po akong kwento na nangyari sa amin ng pamangkin kong si Eman. Noong unang beses na tumira sa lumang bahay, ang pamangkin ko at ang mama niya ay noong 2015. Ang papa ni Eman ay kakamatay pa lang noon na aksidente sa trabaho. Noong undas na taon na yon ay nagpasya yung mama ni Eman na tumira muna sa probinsya para kahit papaano ay makalimot sa nangyari sa asawa niya. At the same time ay makapag-undas na rin. Doon sa probinsya namin sa Laguna ay may lumang bahay ang pamilya namin. Doon tumuloy yung mag-ina. Ako naman na kapatid ng mama ni Eman ay sa Maynila nagtatrabaho. Kaya hindi ko sila nakasama sa unang beses na nagundas sila sa lumang bahay. Pagbalik nila sa Maynila ay may kinuwento sa akin yung mama ni Eman. Sabi niya, tuwing undas daw ay may mga nagpaparamdam sa lumang bahay. Hindi raw niya alam kung mga kamag-anak namin o ibang kaluluwa. Ang alam ko ay hindi naniniwala sa mga multo yung kapatid ko, kaya nagduda ako sa sinabi niya. Noong 2016 ay nag-undas ulit sa probinsya yung mag-ina. Sumama na ako sa kanila. Ang sabi ko sa sarili ko ay aalamin ko kung totoo ba yung sinasabi ng kapatid ko o baka naman ay nagloloko lang siya. Noong 2016 ay 6 years old na si Eman. Nagkukwento na siya sa akin. Sabi niya ay may mga panaginip daw siya tungkol sa isang pamilya na nakatira sa lumang bahay. Sabi ko naman ay baka dahil yon sa mga kwento ng mama niya. Kaya siya nananaginip ng ganoon. Pero hindi yon ang nangyari. May mga kakaibang bagay na nangyari sa bahay. Tuwing malapit na yung gabi ng undas, biglang gumagalaw yung mga laruan ni Eman. Tapos may mararamdaman kaming malamig na hangin na dadaan sa bahay. Para bang may mga kaluluwang dumadalaw sa bahay. Sabi ko sa kapatid ko ay baka naman mga kamag-anak natin ang dumadalaw. Pero ang sabi niya ay hindi raw. Dahil noon pa man ay wala namang nagpaparamdam sa bahay. Tuwing undas may kinuwento sa akin si Eman. Sabi niya ay may kaibigan daw siya na hindi ko nakikita. Ang pangalan daw ay Aling Marta. Sabi ko sa kanya ay hindi ba't ang kaibigan ay dapat kasing edad niya? Bakit Aling Marta ang pangalan? Sabi ni Eman ay matanda na raw ang kaibigan niya pero gusto raw siyang maging kaibigan dahil matagal na raw itong walang kaibigan. Ang sabi ko ay baka naman nananaginip lang si Eman. Pero tuwing undas ay kinukuwento niya sa akin ang mga ginagawa nila ng kaibigan niyang si Aling Marta. Sabi niya ay may pamilya raw na nakatira sa bahay. Pinapakita raw ito sa kanya ni Aling Marta. Tapos ay tinuturuan din siyang kumanta. Mga sinaunang kanta na hindi ko alam kung saan natutunan ni Eman. May mga kwento rin siyang mga nangyari noong araw na si Aling Marta raw ang nagsabi sa kanya. Naisip ko na baka may multo nga na nagpapakita kay Eman at ang multong yon ay isang mangkukulam. Dahil sa mga panaginip ni Eman ay tinuturuan siya ng mga sinaunang orasyon. Naglagay ng mga kamera sa bahay yung mama ni Eman. Ang sabi niya ay gusto niyang makita kung sino yung kaibigan ni Eman. May nakuha kaming video na may anino ng babae na nakatayo sa tabi ng kama ni Eman. Tuwing gabi ng undas natakot yung mama ni Eman. Kaya ang ginawa niya ay nagpasabi siya ng dasal para sa kaluluwa ng babaeng yon.
Ang akala namin ay kaluluwa lang ng isang kamag-anak ang nagpapakita kay Eman. Pero dahil sa dasal ay baka sakaling matahimik na ito. Pero hindi yun ang nangyari. Lalo lang nagalit yung kaluluwa at mas lalo pang naging visible sa mga kamera. Tuwing gabi ng undas ay makikita namin ang anino ng isang babae na nakatayo sa tabi ng kama ni Eman. Kaya ang ginawa ng mama ni Eman ay nagpasabog ng asin sa buong bahay. Pero hindi pa rin yun umubra, kaya nagpasya siyang magpatawag ng espiritista para linisin ang buong bahay. Sa isip namin ay baka galit yung kaluluwa dahil sa mga dasal na ginawa namin, kaya ang naisip namin ay patahimikin na lang ito. Pero hindi rin yun gumana, lalo lang nagalit yung kaluluwa. Nung gabi ng undas ay nasunog yung lumang bahay. Naiwan si Eman sa attic dahil sabi niya ay kasama niya yung kaibigan niyang si Aling Marta. Nung makuha ko si Eman sa attic ay nakita ko yung anino ng isang babae na nakatayo sa tabi niya. Hindi ito natatakot sa apoy. Tapos ay nakikita ko na yung apoy ay parang umiiwas kay Eman. Lumipat kami sa ibang bahay at nalaman namin na yung anino pala ni Aling Marta ay yung naunang may-ari ng lumang bahay. Isa itong mangkukulam na sinumpa ng mga tao sa bayan. Kaya natrap ang kaluluwa sa lumang bahay. Mabuti lang at naging mabuti siya kay Eman. Kaya kahit papaano ay nagustuhan namin siya. Hanggang ngayon ay nagdodrawing pa rin si Eman ng kaibigan niyang si Aling Marta. Nakakatakot man ay minahal din namin si Aling Marta. Dahil sa kabila ng pagiging mangkukulam niya, ay pinrotektahan niya si Eman sa sunog na nangyari. Sa kwentong ito, natutunan natin na kahit ang mga kaluluwang ligaw ay may kakayahang magprotekta. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming kwento. Hanggang sa susunod, mag-ingat sa mga aninong nagmamasid.